Doblehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Pebrero 2025. Pasada Balita. Malacanang bumuelta sa dictatorship remark ni dating Pangulong Duterte laban sa Administrasyong Marcos. Pasada Balita. OSG humirit ng 5 araw na extension para sagutin ang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 national budget. Pasada Balita. Petisyon ni VP Sara at mga kalyado kontra impeachment, pang-aabuso sa legal process ayon sa isang kongresista. Pasada Balita. BOC tiniyak ang pananagutan ng mga tauhang posibleng sangkot sa reselling ng puslit na sigarilyo sa Tarlac. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, net income ng Bangko Sentral ng Pilipinas pumalo sa mahigit 100 bilyong piso noong 2024. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, mahigit 50 patay sa cholera outbreak sa Sudan. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas pinadapa ng New Zealand sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, sanhi at sintomas ng cholera ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, TV host na si Robby Domingo umalma sa banat ng Don Bell fans. Pasada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Jopel Pelenyo. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papunta na sa pagiging diktatorya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit Executive Secretary Lucas Bersamin na itinuturing nilang walang batayan at katawa-tawa ang pahayag ng dating Pangulo na hindi rin naman pinapansin ng mga Pilipino. Ayon kay E.S. Bersamin, itinuturing ng palasyo na kathang isip lamang ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte na isang kwento mula sa isang taong sanay sa kasinungalingan at paggawa ng mga panloloko. Anya, ang mga paratang ng dating presidente, isa na namang budol mula sa one-man fake news factory o isang taong pabrika ng peking balita. Iniyak ni E.S. Bersamin na hindi babalik ang administrasyon sa mapanupil na pamamahala ng nakaraang pamahalaan kung saan ipinakulong ang mga kritiko gamit ang gawa-gawang kaso
at kung saan tuwang-tuwang naglalabas ng utos na pumatay na isinasagawa ng walang pag-aaninlangan. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, ang dating Chief Executive din ang hindi gumalang sa karapatan ng mamamayan na sa isang salita lamang maaring may mawala ng buhay, kalayaan at ari-arian ng walang due process. Pasada Balita. Samantala, tumanggap tayo ng pag-uulat sa labas ng himpilan. Aligasyon ni dating Pangulong Duterte na patungo sa pagiging diktador si Pangulong Marcos kinontra ni SP Escudero. Ulat atid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Hindi sinangayunan at hindi sinusuportahan ni Senate President Chis Escudero ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patungo na sa pagiging diktador si Pangulong Bongbong Marcos Jr. katulad daw ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Senate President Escudero, makarang hindi pumatok o walang kumagat sa una nilang aligasyon na mahinang leader ang Pangulo at hindi ito ang may kontrol sa pamamahala sa gobyerno. Ngayon naman ay naakusahan ito na may posibilidad na maging diktador, bagay na hindi lang ito kabaligtaran, ito daw ay hindi makatwiran at walang katotohanan. Sinabi ni Escudero na mahigit isang dekada na niyang kakilala ang Pangulo at nagkaroon pa siya ng pribilehyo na makatrabaho ito ng halos mag-iisang taon na, kaya masasabi daw talaga niya na hindi siya naniniwala sa paratang ni dating Pangulong Duterte. Giit ni Escudero, base sa ugali, pananaw at work ethic ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala siyang nakikita o anumang hinuha o kutob na maaaring maging diktador ang Pangulo. O narito sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang akusasyon laban sa Pangulo ay nagmula sa isang tao na mahilig magsinungaling at mag-imbento ng mga kalokohan o walang katotohanang kwento. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tiniyak naman ng dalawang leader ng Kamara na susunod ang mababang kapulungan sa utos ng Korte Suprema na magsumite ng kopya ng enrolled bill ng panukalang 2025 National Budget, gayon din ang kopya ng General Appropriations Act. Kasabay nito, kumpiyansa sina House Assistant Majority Leaders Jude Asidre ng Tingog Party List at Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List na hindi makakakita ng anumang blanco ang Korte Suprema sa mga nasabing dokumento taliwas sa aligasyon ng mga tumutuligsa sa proseso ng pagpapatibay ng budget. Ayon kay Congressman Bungalon, ganda na rin ang nasabing hakbang ng kataas-taasang hukuman para makita rin ng justices ng Korte Suprema na sila mismo makapagsabi na walang blanco sa GAA. Muli naman iginamit ni Congressman Asidre na malinaw at tangkang paglilihis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-question sa constitutionality ng panukalang 2025 National Budget. Matatanda ang ginawa ng Korte Suprema ang kautusan bilang paghahanda na rin sa isang preliminary conference hinggil sa usapin sa Pebrero 28. Pasada Balita. Humirit ng 5 araw na extension ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema para sagutin ang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 National Budget. Ayon sa OSG, natanggap nila ang kopya ng resolusyon noong February 12 at pumatak ang filing period noong February 22, araw ng Sabado. Bagamat tapos na nila ang draft ng komento sa petisyon, sumasa ilalim pa ito sa revision at correction. Sinabi ng OSG na hindi nila layo na ma-delay ang proceeding kundi dahil lamang sa nabanggit na mga dahilan. Kaya humiling sila na ipasa ang komento sa February 27 o sa darating na Huwebes. Matatanda ang inatasan ng kataas-tasang hukuman ang Office of the President at Kongreso na sagutin ang petisyon petition for certiorari laban sa 2025 GAA sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang direktiba. Pasada Balita. Inakusahan naman ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V si VP Sara at kanyang mga kalyado ng pang-aabuso sa legal process para maibaling ang atensyon ng publiko sa mga isyong kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo.
Inatikos ng kongresista ang mga aksyon ni VP Sara tulad ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang harangin ang impeachment proceedings laban sa kanya, gayon din ang mga kasong inihain naman sa Ombudsman laban sa House leaders na pumabor sa impeachment complaint. Giit ni Congressman Ortega na malinaw itong pang-aabuso sa legal process at panggigipit sa mga opisyal na ginawa lamang naman ang kanilang tungkulin. Muling binigyan din ng kongresista na sumunod ang Kamara sa mandato sa pagpapatalsik kay VP Sara at umaasang haharapin ng Vice Presidente ang mga akusasyong matagal na niyang iniisnab sa Kongreso. Pasada Balita. Iginiit ni Senate President Jesus Escudero na hindi siya interesado sa pwesto ng pagka-vice-presidente sakali ma-impeach o ma-convict sa paglilitis si Vice President Sara Duterte. Ayon kay SP Escudero, isa lamang siya sa mga maaaring mapili bilang vice-presidente ni PBBM na binubuo ng mga lagpas 40 o 40 anyos ang edad sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Habang ikatlo aniya sa line of succession ang Senate President, hindi automatikong siya ang papalit kung sakaling mabakante ang pwesto ng Vice Presidente. Samantala, binigyan din ni Senate President Escudero na hindi siya magpapadala sa pressure mula sa mga nagpapabilis at nagpapadelay ng impeachment trial ni VP Sara. Pasada Balita. Inatigan naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian ang pasya ni Senate President Francis Chis Escudero na pagkatapos pa ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo matatalakay ang impeachment ni VP Sara. Tapos itong sumulat si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kay Senate President Escudero na humihiling ng agarang aksyon para sa impeachment ni VP Sara. Gayunman, sinabi ni Senator Gatchalian sa DWIZ na handa siyang dumalo sa anumang pagpupulong kaugnay sa impeachment sakali mang magpatawag ang Senado. Ready naman tayo para sa mga ready kung magpapatawag ng caucus of isang or anong meeting. Pero yun na nga, kung dahil ginawa ko rin yung sarili kong pagre-research, nakita ko na tama ang punto ni Senate President Chis at sinusuportahan ko yan dahil nga meron tayong mga precedents eh. Tatlong impeachment, binasa siya sa floor. Very clear na binasa siya sa floor, na recognize ng mga senador, nalaman ng mga senador na mga ganitong communication through an impeachment dahil alam ng mga senador, nag-proceed sila the following day to convene the impeachment court. Yan pong tinig paliwanag ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Handa namang tumistigo sa CIDG Chief Major General Nicolas Torre III sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa hepe ng CIDG, handa siyang tumalima sakaling ipatawag ng Department of Justice at Prosecution Panel na may hawak ng impeachment case. Joint investigation aniya ang ginagawa ng National Bureau of Investigation at CIDG sa ilalim ng DOJ, kaya't wala siyang ibang magagawa kundi humarap sa paglilitis kung kinakailangan. Matatanda ang binatikos ni VP Sara ang paghahain ng arrest warrant ng PNP kay KOJC leader Pastor Apollo C. Kibuloy sa pamumuno ni Major General Torre bilang dating direktor ng Police Regional Office 11 at tinawag na gross abuse of power ang nasabing operasyon. Kamakailan lamang din nang ireklamo ng CIDG Chief si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa killing remarks nito laban sa 15 incumbent senators para makapasok ang kanyang senatorial candidate sa ilalim ng PDP. Pasada Balita. Muli namang nanindigan si Senator Amy Marcos na wala siyang pinapanigan sa salpukan ng kapatid ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kaibigang si VP Sara Duterte. Pagtiyak ni Super Ate, wala siyang balak na atakihin at depensahan ng anumang panig dahil hindi ito makatutulong sa na marisolba ang issue. Idining muli ni Senator Marcos na maayos ang relasyon niya sa Pangulo at malaki naman ang utang na loob niya sa pamilya Duterte. Ginawa ng senador ang pahayag sa gitna ng tangkang pagpapatalsik sa pwesto ng Vice Presidente sa pamamagitan na rin ng impeachment. Nauna na rin nilinaw ng senador na hindi niya haharangin ang impeachment proceedings laban kay VP Sara pero nanindigan din na hindi ito dapat ratsyadahin. Pasada Balita. May ulong
gugulong. Ito ang maigpit na babala ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio sakaling mapatunayan sangkot ang mga tauhan ng ahensya sa tangkang reselling ng 270 million pesos na smuggled na sigarilyo sa Capas Tarlac. Ipinag-utos na ng BOC Chief ang agarang investigasyon sa Customs Intelligence and Investigation Service at iniyak ang buong pakikipagtulungan sa National Bureau of Investigation. Sino man ani ang mapatutunayang sangkot sa bentahan, mananagot dahil hindi nila kinukonsinti ang korupsyon sa kanilang hanay. Nasabat ang sigarilyo sa Subic Port sa pagitan ng July 2021 hanggang June 2022 at ni-refer na para sa disposal noong 2023, ngunit lumabas ang aligasyong illegal reselling nito nang palitan ang mga tauhan na nakatalaga para sa condemnation process. Pasada Balita. Sa magandang balita, tinanggal na ng Financial Action Task Force ang Pilipinas sa tinatawag na Gray List o listahan ng mga bansang nasa ilalim ng increased monitoring ang pinansyal na transaksyon. Dahil dito binabati ng FATF plenary ang Pilipinas sa pagiging progresibo nito pagtugon sa anti-money laundering, pagkontra sa pagpopondo sa terorismo at pagkontra sa pagtaas ng financial deficiencies. Ang FATF ay isang Paris-based organization na nagre-review ng mga hakbang na ginagawa ng higit 200 bansa at jurisdiction para pigilan ang money laundering at terrorism financing. Pasada Balita. Welcome naman sa Malacanang ang desisyon ng Financial Action Task Force na tanggalin ang Pilipinas sa gray list o listahan ng mga bansang binabantayan dahil sa money laundering. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, makatutulong ito upang mainganyong pumasok sa bansa ang mga job-creating at growth-inducing foreign direct investments. Aminado si Secretary Bersamin na sa loob ng mahabang panahon, sumadsad ang investment attractiveness ng bansa matapos itong ituring na dirty money haven. Binigyan diin ng kalim na ang pagkakatanggal ng Pilipinas, bunga ng pagkilos ng pamahalaan na matukoy ang pamamalakad ng money launderers at terrorism financiers sa bansa. Pasada Balita. Pakikinabangan ng mga overseas Filipino worker ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa Dirty Money Gray List ng Financial Action Task Force na nakabase sa Paris. Ito'y dahil bababa ang singil sa remittance sa mga OFW na ipinapadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansa. Kinilala rin ni House Speaker Martin Romualdez ang malawak na epekto ng pagkakatanggal ng Pilipinas sa tinaguriang Gray List, hindi lamang sa mga OFW kundi maging sa mga nagnenegosyo sa bansa. Itinuturing naman ito ng leader ng Kamara bilang makasaysayang tagumpay ng Administrasyong Marcos na isang patunay ng pagsusumikap ng bansa sa pagkakaroon ng integridad sa pananalapi, transparency at pandaigdigang pamumuno sa ekonomiya. Iginit din ni Speaker Romualdez na malaking ambag ng Kamara o ang malaking ambag ng Kamara sa pamamagitan ng reforma sa legislasyon sa pagpapalakas ng anti-money laundering at counter-terrorism financing framework ng bansa na kabilang sa pangunahing kondisyon para maalis ang Pilipinas sa nasabing listahan. Pasada Balita. Sa mga oras na ito, muli po tayong tumanggap ng pag-uulat sa labas ng himpilan. DOJ, National Prosecution Service, naging susi kaya naalis ang Pilipinas sa gray list sa buong mundo kaugnay ng money laundering at terrorism financing. Ulat atid ni Patrol 24 June Samson. Pinasalamatan at pinuri ni Justice Secretary Crispin Remulla ang bawat miyembro ng National Prosecution Service matapos na inalis na ng Financial Assistance Task Force ang Pilipinas sa tinatawag na Gray List. Dahil dyan ay muling nakilala ang Department of Justice sa buong mundo dahil nakawala na ang Pilipinas sa Gray List ng money laundering at terrorism financing. Hinilarawan ng FATF ang Gray List
bilang talaan ng mga bansang binabantayan dahil sa mataas na insidente ng money laundering at terrorism financing. 4 na taon na ang nakalipas ay isinama ang Pilipinas sa listahan o sa gray list, pero nangako ang NPS na aayusin ang mga kahinaan o kakulangan sa pag-aksyon laban sa money laundering, terrorist financing at proliferation financing. Ito si Patrol 24 June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita na tama, naglilingkod na tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nananatili namang pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpababa o pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at ang pagpapatatag ng ekonomiya. Ito ang tiniyak mismo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos lumabas ang ulat ng Moody's Analytics sa epekto sa bansa ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang posibleng pangangailangan na ibaba ng interest rate sa pangungutang ng bansa na makatutulong sa pagpapataas naman ng demand at pagpapalago ng ekonomiya. Ipinapakita sa pinakabagong datos ng ekonomiya na bagamat bumaba sa 2.9% ang inflation noong Enero 2025, tumaas naman ng 4% ang food inflation na nagpapakita ng kahinaan sa supply chain ng bansa. Ayon sa Moody's Analytics, ang mga panlabas na dahilan gaya ng sigalot sa pandaigdigang kalakalan at mga panloob na suliranin, kabilang ang pinsalang dulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura, ang nagpapanatili ng mataas sa panganib ng inflation. Bilang tugon, binigyang diin ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng sabayang pagpapairal ng matatag na patakaran sa pananalapi at maagap na hakbang upang palakasin naman ang lokal na produksyon. Pasada Balita. At sa mahalagang balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deep fake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanya mga lumang interview para linlangin ang publiko na makapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino bang magpapakilala na taga-SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kahinahinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, umabot na sa 60% ang kabuuang bilang ng mga balotang naimprenta ng Commission on Elections para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 60% o katumbas ng 44 million na balota ang kanilang naimprenta. Dagdag pa ng COMELEC Chairman, inaasahan nilang matatapos ang pag-iimprenta sa March 20. Inaasahan anyang matatapos bago o pagkatapos ng April 14 ang verification process ng mga balota sa pamamagitan ng manual at automated verification. Naglatag na rin anya sila ng mga paraan upang makapag-imprenta ng 1.5 million hanggang 1.7 million na balota kada araw. Pasada Balita. Talang oras muna sa udyat. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. 26 na minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga.
That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Bal John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagkakataon kong ito mga kabalitan-kabalitaktakan, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa lalawigan. Apat na anti-illegal drug operations na itala ng PIDEA sa Naga City at Naga City PNP nitong nakaraang mga araw. Detalye mula kay Melvin Machado. Apat na anti-illegal drug buy-bust operation ang naitala ng Naga City Police Office at PDEA nitong February 17 hanggang February 21, 2025 sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Naga. Pinakamalaki ang nasa kote ng PDEA at PNP na 2.3 million pesos na halaga ng shabu na bitbit ng dalawang suspect na pawang naaresto. Kinukonsidera ito ng PDEA kamarinisur ng mga high-value individual. Timbog din ng Naga City PNP si alias Rodel kung saan apat na sachet ng illegal na droga ang nakumpiska. Isa ring high-value individual ang naturang suspect. Samantala, nakasama rin sa accomplishment ng Naga City PNP nitong nakarang linggo ang pagkakaaresto sa dalawang estudyante na may bit-bit na pinatuyong dahon ng marijuana habang nasa loob ng paaralan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ay, eto na, Kuyang John. Hoy, Karin! Ako. Altanghap na. Harap-harap! Ay, nasa kabilang linya na ang ating tagapagatid ng ating Altanghap araw-araw. Ayan, si Tita Beth, si Aling Tita Beth Samson mula po dyan sa Valdeco Greenleaf Market sa Valenzuela City. Yes, Tita Beth, morning! Yes, good morning. Magluluto ako ngayong tanghalian hanggang hapunan ng pesang bangus. Wow! Yan ang Pesa. aking menu ngayon, pesang bangus. Yung 1 kilong bangus ko ay 2 pirasong malalaki yan, 240 lang yan. Sinamahan ko ng peche Tagalog na halagang 20 pesos. Luya at sibuyas ko 15. Yung pamintang buo 5 piso. So, ang almusal ko naman, bumili ako ng 1/4 na malagkit na 18 pesos, 1/4 na sugar na 18 pesos, gatas na iba't na maliit, at ang bigas ko 45. Alam niyo kung nilutuin ko almusal. Champurado. Champurado na merong 6 na pirasong maliliit na tuyo. So, ang aking altanghap, pesang bangus hanggang gabi nin. Magtatabi na ako ng kalahati. Ibubuhod ko na yung kalahating bangus na napakuluan na para isasama ko na lang sa sabaw ng pesang bangus para mamayang gabi. Aling So, Beth! total, po, Magkano? 378 pesos lang mula umaga hanggang gabi, pati bigas. Alright. Ayan. Para sa Altanghap, sa Pasada Balita, ako pa rin ang inyong palanggikin, Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, John! Jopel! Babadyo tayo ng tama! Pasada Balita. Okay, plug-racing na. Kaya nga nagmamadali. Pero in fairness kay Aling Beth yan ang mga, dyan mo masasabing talagang isa siyang ina ng tahanan. Correct. Ang galing mag-budget. Yes. Tuloy mo, 378, makakapagpakain ka. Siguro 2 lang sila, no? Kasi kung mga anak ni Aling Beth, kagaya ng John Pell, kulang ang 398, malamang 1,000. 1,000 kailangan sa maghapon. Taobang kaldero. Pero ngayon ko lang nalaman, pinepesa pala ang bangus. Ang alam kong pinakamasarap na pesang natikman ko,
dalag. Besang dalag. The best yan. Tapos may bagong, bagong isda. Alamansi, sili. Wala ka bang mahaba-habang commercial engineer, Winner? Kakain lang muna kami. Ayan yung mga Sarap ulam na, eh. ayan Diba? yung mga ulam na pwedeng pang-agahan, pang-tanghalian. Oo, at Kahit sa hanggang hapunan na yes, yan. Huwag lang ulam maselan. Huwag lang Gen Z Correct. ang mga anak mo. Kasi pag Gen Z, ayaw nang nire-replay at nire-rehash yung pagkain eh. Kahapon lang kuyang ha. Sample ha. Okay, sige. Kung maaalala mo, nung Biyernes ba o Webes, nagme-message ako habang nagbabalita ka. Pinag-uusapan na namin kung ano yung iluluto at bibiling kong sangkap. Eto na. Hindi na iluto ko na. Tanghalian hanggang hapunan. Ang dami. Aba, hanggang ngayon may kakainin pa ako. yung mga anak ko tsaka nanay nila, kumain in fairness. Kaya lang hindi yung kain na kagaya nung kain natin. Kumbaga Diba? parang limitado. Kumbaga, kung tayo, lamon, sorry sa term, sila kurot lang eh. Diba? Kasi ayaw nila. Hindi, Magana. masarap. Kaya lang, hindi kagaya natin na pag sinabi nating masarap, pasensyahan din sa susunod sa atin. Baka walang matira. Baka, Diba? Anyway, napag-uusapan natin yan, pero medyo segue tayo, kuya nga. Kasi isa sa mga naging tampok na pinag-uusapan na hanggang ngayon, supposedly, non-issue na yung tungkol sa Pogo. iyon. Di ba? Kasi mismong ang Pangulo na, kung matatandaan niyo po mga kabalitaktakan, sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, ang nagsabing bawal na ang lahat ng Pogo after December 31, 2024. Total anong petsa Pogo. na? Ban. Anong Total petsa Pogo. na? Yes. Matatapos na ang Pebrero. Pero, issue pa rin ang Pogo. Di ba? At ang masaklap dyan, mga kabalitaktakan, Kuyang Jopel, mukhang meron pa rin nagpapasilaw sa pera. Kumbaga, Diba? ito yung mga maliliit na lamang. Sabi nga Guerrilla type na to Guerrilla type na to. Kumbaga Diba? parang mga breakaway. Oo. Kumbaga Breakaway na. parang yung kabuti na lang to Kabuti na lang na sumusulpot ng pailan-ilan. Pero, ang sabi nga ng maraming tao, kahit maliliit yan, kung marami, pag pinagsama-sama mo, malaki pa rin yan. Di ba? Correct. Bakit natin pinag-uusapan? Kasi may umalma na nga di ba? May mga taga Metro Manila mayor na nga na umalma at sinasabing hindi totoo ang naging pahayag ng tagapagsalita ng PAOK na gumugulong na investigasyon dahil merong Pogo operation dito sa aking lungsod. Ha? Mayor, tanong ko lang naman ba't ka man umaalma agad? At saka, considering na napagkwentuhan namin ni Kuyang Jopel, ang lungsod mo, hindi naman sinabi ng PAOK na ikaw lang ang pupuntahan at tutugisin Di ba? Correct. Ang sinasabi ng PAOK, mga LGU. Yes. So Diba? marami, hindi lang isa, Oo. walang binabanggit na... At hindi lang naman Metro Manila ang LGU, Kuyang. Walang exact Diba? city na Oo. binanggit ang pa ako. Pero dahil may na-raid, na kumbagay parang sinasabing Pogo Hub diyan sa area mo, abay natural na gumawa ng hakbang ang PAOK diyan sa area mo. 'Di ba? Ngayon kung aaray ka, parang teka muna, kinurot ka ba? Pero siguro Pinalo ka ba? Pero siguro kung wala namang mga permit ito, walang kaukulang mga dokumento sa pag-ooperate nila, malamang baka na-bypass ang LGU. Pwede. Pwedeng ganon. At saka kaya nga Pwedeng illegal yung operation dahil walang Yes. dokumento. Kaya Walang lang, dokumento. lusot na sana Yes. Pero Kuyang, may pero dyan. Yung ba namang intelligence mo hindi gumagana? Yung monitoring ba ng mga tao mo hindi gumagana? Hindi naman makakapag-operate yan ng kahapon lang. Di ba? Pagpalagay mo na nasa parking o pagpalagay mo na talagang tagong-tago sa sa ilalim ng basement. Pagpalagay na natin ng isang malaking condominium o gusali sa area mo. Wala bang nakakita sa inyo na labas-masok ng mga dayuhan? Yes. Di ba? Wala bang nagpupunta ron sa specific building na yon na para magsabing magulat, ba't ang sisingkit ng mga mata nito? Ba't tinanong ko to kung anong floor ako pupunta, hindi ako sinagot kasi hindi pala marunong magtagalog. Pero Diba? dapat kapag mga ganyan, siguro isa din sa dapat na i-enforce talaga dyan,
yung kumbaga parang yung pati mga barangay. Oo naman. Yes, di ba? Mga Oo barangay naman. official kasi sila mismo yung makakaalam na hindi taga dito to Basic. Bago sa mukha namin to. Basic, kuya, yung nangyari kay Guo, Alice Guo. Di ba? Paano nagkaroon ng establishment na ganun kalaki yun? Na walang nakakita. Nung nagtayo, pagpalagay na natin, nirentahan, nirenovate, hindi ba sila nagtataka bakit may labas-masok doon ang gagara na sasakyan? Hindi ba nila nagtaka na lahat ng pumapasok at lumalabas doon mukhang mapuputi, iba ang itsura ng mata, at hindi nagsasalita ng Tagalog? Di ba? Ganun lang. Sabihin nyo, madaling sabihin yan, madaling anuhin yan, pero mahirap ipatupad. Oo po, tama po kayo, mahirap. Kaya nga po kayo may intelligence fund. Kaya po kayo may monitoring team. Kaya po kayo merong mga tinatawag na force multiplier. Alam nyo namang putok na putok ang issue ng Pogo. Yes. Di Tsaka ba? mismong Pangulo din. Mismong Pangulo na, correct ko yan. Mismong Pangulo na ang sabi, bawal na lahat ng uri ng Pogo. Pero ba't may di nakakalusot? may binanggit doon na ang national government na yung mga lehitimo pwedeng matira basta kompleto ng dokumento. Hindi Lahat. Kumbaga Lahat yan. Sibak kasi lahat di ba yan. may nag-announce may naibalita Hindi, ng ang ganun, sinasabi nila, baka raw ilihis ng PAGCOR o ibang na government controlled corporation sa ibang lisensya na maaaring gamitin nila, pipilipitin nila yung lisensya para magamit pa rin yung Pogo. Pero hindi. Mismong si PAGCOR chairman at mismong ang Pangulo at ang PAOK ang nagsabi, lahat, as in all, A-L-L. Tama ba yung spelling ko? Lahat, A-L-L. O, diba? Yun ang sinabi. Ngayon, kung babaliin mo o pipilipitin mo yung sinabi mismo ng Pangulo ng Pilipinas, iba ka. Diba? Iba ka. Iba to. Pero dapat siguro talagang higpitan ng mga LGU. Pati sa yung ako gusto kong maano yung mga barangay officials kasi sila talaga yung unang nakakaalam yan Unang nakakita niyan mga barangay tanod, mga barangay officials, siguro kinakailangan na sila on the ground yung talagang tutukan kumbaga parang bigyan ng sapat na pondo ng LGU para sige, kapag kami napansin kayo dyan, ipagbigay alam nyo kasi lugar nyo yan Correct. Toka nyo yan lugar na yan Kilala nyo kung sino yung mga hindi dayo. talaga, yung mga dayo dyan. Pag nakita nyo singkit yung mata, ay report nyo kaagad. Huwag ka naman masyadong sa singkit Parang inaasar mo na ako niyan Ganun ba? Hindi, pero yung pagkasingkit ko naman, hindi naman ako Japan. Hindi naman ako Koreano, tsaka hindi naman ako Chinese. Nung napunta nga ako sa Hong Kong, yung kainitan nung hostage taking, di ba maraming namatay na Hong Kong national doon at nagalit ang mga taga Hong Kong sa mga Pilipino. May nung nagpunta ako roon, nagkataon. Alam mo, kada may tumitingin sa akin, ano ginagawa ko? Japanese. Para hindi ako pag-initan. Para kasi mga Pilipino doon talagang tinitigan ng masama nabubugbog yung iba Kainitan ng Hong Kong hostage doon Pag tinitigan ako ng mga taga doon, Japanese. Japanese. Effective, kuyang. Alam mo bakit? So iniiwasan ka nila. Hindi nila ako pinag-iinitan. Alam mo, effective, di ba? Nandito pa ako Nakabalik ako Samantala po naman. Engineer, Winner Contino, bigay na natin to. Oras sa hudyat. 43 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Pasada John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito mga kabalitaktakan tayo po'y pinalad sa ganitong kaagang oras na makakahuntahan po natin on air via Zoom si Senator Win Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Senator Win, good morning. Johnny Ibanez, Jopel Pelenyo po. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Good morning, John. Good morning, Jopel. Magandang umaga sa inyong dalawa. Alright, direct to the point na pong katanungan. In spite po ng mariing direktiba sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng total ban sa Pogo,
February na po, matatapos na February. Senator Win, bakit issue pa rin ang Pogo, sir? Actually, John, wala nang pogo sa ating bansa. Itong mga nakikita na lang natin ay mga sindikato na naiwan dito sa ating bansa at gumagawa ng mga scamming activities. Dati kasi ang pogo, ibig sabihin ng pogo, kukuha sila ng lisensya sa PAGCOR, pero hindi naman gaming ang ginagawa nila, scamming. Ngayon, wala nang gaming, scamming na lang talaga. Pero Pogo pa rin ang tawag. At Pogo pa rin ang tawag kasi nakasanayan na ng tao na Pogo. Pero sa totoo, ang ginagawa nila, scamming na. Wow. Na wala na talagang gaming. Kasi ang Pogo is Philippine Offshore Gaming. Ito talagang scamming na lang, panloloko na lang. Pero dyan, ang nakakatakot kasi, itong mga huling linggo na nakita ko, na yung mga sindikato, lalo na yung mga triads na tinatawag natin, nandito pa. At kanina umaga nga, kaya ako nalit, nanonood lang ako ng balita, na meron palang nahuling mga sindikato na tinotorture yung kapwang Chinese at yung katawan buong buo na punong-puno ng tattoo. Wow. No? At ito ay isang senyales na membro nito ng mga Chinese triads. Hindi na biro yun, ha? Yung mga ganong klase ng Hindi biro. pagpapakita ng kanilang tawag dito, yung pagpapakita ng kanilang ngit-ngit at tawag dito, karahasan sa mismong bansa natin, Senator Win, Jopel, hindi na biro, ha? Yung mga na-torture Correct, na yun correct. na binabanggit nyo, Senator, natagpuan ba itong mga na-torture na to? O Buhay yung pa ba? Buhay pa po ba? Well, last week, meron ako nakuhang balita na may isang batang kinidnap. Tapos yung mga nangidnap ay konektado rin sa Pogo. At balita ko na tinorture rin yung bata. Ang ginagawa nila, tinorture yung bata, alam mo, binivideohan nila, pinapadala sa magulang para magbayad ng pera. Wow. Kaya itong mga yung tinatawag natin mga sindikato na ito, nandito pa. Hindi pa sila umaalis dahil pag sila ay bumalik sa China, kaagad kulong at patay. Bitay yung kanilang haharapin doon dahil mahigpit ang batas ng China pagdating sa illegal gambling. Kaya dito sila tago ng tago. Ang kinakatakutan ko lang, John at Jopel, itong mga ito, baka biglang i-target yung mga locals na. No, dahil Yun lang wala namang sinasabi sinasabi ko. itong mga ito Opo. Kagad baka dahil wala nang Pogo mag-kidnap na lang sila ng mga locals. Pa, Senator Win, binabanggit mo rin lang na kumbaga malakas ang loob nila sa ibang bansa magsagawa ng kalokohan at karahasan dahil mahigpit sa kanila. So ibig sabihin, hindi ba natin kayang gawin yung higpit nila sa bansa natin para hindi dito tumakbo yung mga sindikato na yan? Yes. In fairness naman sa mga enforcers natin tulad ng PAOK, tuloy-tuloy yung kanilang pagre-raid. Ito nga, dyan sa monitor nakikita ko na tuloy-tuloy yung kanilang pagre-raid. At eventually mahuhuli rin to. Ako naniniwala ako na mahuhuli at madedeport to. Opo. At, pero habang ngayon, andito pa sila, dapat ang ating mga enforcers tulad ng PNP and PAOK, walang tigil. Dapat talaga walang awa na habulin at dakipin at talagang dapat sila ikulong at tanggalin sa ating lipunan dahil nakakatakot at Opo. kaya nila mag-torture ng walang awa. Ang isa pang question, Senator Win, with your indulgence, ako yung Jopel, mga kabalitaktakan. Binabanggit, bakit po kinakailangang ipa-deport kung merong nalabag na batas dito sa ating bansa? Kung immigration law ang kanilang violation, dapat i-deport. For example, wala silang visa o wala silang work permit. Pero kung ang huli sa kanila ay illegal, kakasuhan sila at makukulong sila dito. So depende kung ano ang makikita sa kanila. Like for example, itong mga triads, nakita ko kanina sa balita, talagang huli sila red-handed, makukulong sila dito. Haharap sila sa ating hustisya. Sen, binabanggit nyo kanina na itong mga nandito na Pogo is mga mga triad na ito, mga sindikato. Ibig bang sabihin, yung operasyon nila walang proper documentation, hindi dumaan sa local government, o kumbaga wala silang permit sa kanilang ginagawang operasyon? Wala talaga. Talaga ito, mga sindikato, mga kriminal, at patago ang kanilang galaw.
hindi lang scamming ang kanilang ginagawa. Ngayon, meron ng kidnapping, meron ng torture. Iyan yung mga klaseng taong nag-ooperate nung meron pang pogo dito sa ating bansa. Hindi lang sila umalis, na iwan sila dito. Kaya importante ngayon na walang tigil ang ating mga enforcers na hulihin itong mga ito at dakipin dahil nakaano pa sila ngayon, nakawala pa sila, no? At nandyan lang sila sa paligid natin. Yung nasabi kong bata kanina na nakidnap to sa BGC. Biro mo, Wow. BGC, isang ano yan, 'di ba? Isang maunlad na lugar. Kaya Alam naman kaya natin, na Senator Win, yung lugar na yan, walang kagaya naming gusgusin dyan. Di ba? Ayun na nga, wala silang walang pinipili na lugar, walang pinipili na tao. Yun ang nakatakot dito. Opo, Sen, sorry pero nagsalita ang PAOK na sinasabi nilang marami silang LG yung kumbagay puputaktihin ng operasyon dahil andyan lang sa gilid-gilid Di po ba? Ang sa amin lang, Sen, kung walang nakikipagsabwatan at walang gumagalaw na pera, wala rin naman pong papatol sa kanila para makipagkuntsaba, di po ba? So ang sa akin lamang po, kung okay sa inyo at tama rin po ba, na hindi lamang dapat mag-concentrate sa authorities sa mga police or uniform personnel, dapat pati mga LGU, dapat Tama ka tinututukan, dyan, di po Jan. ba? Na natumpok mo ang isa sa pinakamahalagang aspeto nitong paghuhuli, mga local government units. Matagal ko na rin sinasabi na malaki ang papel na ginagampanan ng mga local government units, lalo na mga punong barangay. Dahil alam nila kung ano nangyayari sa kanilang lugar. Correct. No, at hindi nila pwedeng gamitin na hindi nila alam yung mga nangyayari sa kanilang mga kanya-kanyang lugar. Kaya napakalaking bagay na maging alerto ang ating mga local government units, particularly mga punong barangay, dahil sa mga ganitong areas, kagaya ng urban areas, sa mga punong barangay talaga ang nakakakita kung ano yung nangyayari sa kanilang lugar. Kung nakita nila na mayroong kahina-hinalang mga galaw dyan, dapat isumbong na nila sa otoridad. O sila mismo, pwede naman sila mag-citizens arrest. No? At sila na mismo manghuli. Ang inaano ko nga lang po dyan, na Senator Win, may mga pagkakataon na sumosobra ang tapang natin, minsan kahit sa kababayan natin, na suspect pa lang. Samantalang pagdating sa mga dayuhan, kaya tayo, kumbagay, naaabuso at inaabuso, mukhang kayang-kaya nila tayong tapalan ng pera. Sorry sa word, Senator Gatchalian, mukhang ganun ang nangyayari. Kasi kung wala pong gagalaw na pera, at wala namang magiging pakinabang kung sino man yung nakukuntsaba, hindi naman sila magbibingi-bingin, magbubulag-bulagan, di po ba, Sen? Sana hindi gano'n, no? Posible rin yan dyan kasi nakita naman natin yan sa mga huling pagkakataon kung paano itong mga pogo. Nung nandito pa yung pogo, dahil sa laki ng perang umiikot, kung paano lang makontsaba yung iba't ibang mga otoridad para makakuha ng permit, para maka-operate dito sa ating bansa. Pero tingin ko ngayon itong mga scamming activities talagang patago ito At nag-ooperate to talaga ng kasi kung scamming to, hindi naman sila makakakuha ng permit. So talagang pailalim yung kanilang operasyon. Pero ganun pa man, kahit pailalim yan, madidetect yan, makikita yan ng ating mga punong barangay. Dahil kagaya na sa video ngayon, sa dami ng tao dyan, tapos maraming computers, tapos I'm sure pasok-labas, magkakaroon ka ng hinala no? At dapat isumbong na kaagad. Itong mga ganitong scamming activities, iisa lang naman yung anyo niya. Maraming computers, maraming tao, patago nag-ooperate, walang karatula, magdududa ka na kaagad. Okay, Sen. Ang sabi ng Pangulo sa last na SONA niya, 2023 o 2024 dapat wala na. Talagang total ban, tanggalin na ang pogo sa bansa. Pero tulad ng pinag-usapan namin kanina ni Kuyang Jan, Sen, magtatapos na ang buwan ng February pero mukhang kinakailangan pa talaga siguro na pukpukan ng pagsasagawa ng operasyon. Kailan po ang target natin na talagang dapat na mawala na totally itong pogo sa ating bansa? Pati scamming po, Sen. Kasi talagang yan talaga yung kumbaga ini-anticipate na natin at ini-expect na natin mga ganitong mangyayari. Na nung binand yung pogo last year,
yung mga ibang grupo na matigas ang ulo at malalakas yung loob, bumuo sila ng mga maliliit na mga scamming activities. Ito yung nakikita natin ngayon na hinuhuli. Pero may nakita rin kaming trend, Jopel at John, pati ultimo mismo mga kababayan natin na natuto mag-scamming, nag-i-scamming activities na. Yun lang. Meron ding nahuling mga dito sa Pasay na mga Pinoy ang nag-ooperate ng scamming activities. So, ibig sabihin, natuto na yung mga kababayan natin sa scamming activities, sila na mismo ang nag-ooperate. Alright. As much as we want to, kaya lang medyo napipigilan na po kami ng aming oras. So, nasa yung pagkakataon na Senwin, karagdagang mensahe po at paalala na rin sa atin po mga kababayan. Go ahead, sir. Maraming salamat, Jopel at Jan. At ang kaking panawagan naman sa ating mga enforcers ay tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong hihinto. At tuloy-tuloy lang yung ating paghuhuli. Suportado sila ng Senado. Importante ngayon na itong mga sindikato na ito ay makulong at mahuli talaga dahil nakakalat lang sila at nakakatakot yung kanilang ginagawa dito mismo sa sarili nating bansa. Alright. At Senator, as always, suki ka na ng himpilan ng programang ito. Maraming salamat. Good luck, God bless, and good morning, Sen. Salamat sa inyong dalawa. Okay, salamat po. Yan po mga kabalitaktakan, Senate Committee on Basic Education and Ways and Means Chairman Win Gatchalian. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras na alas 7 na po ng umaga, narito na po ang February's Love Quote mula sa aming chairman, the Edgard A. Cabangon. Love frees us from the weight and pain of life. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Greetings here in Boracay. Bosiak, sana all. Sana all, Bekenemen, Bosiak. Magandang morning. Yan po ang napakasimple pero napakamakahulugang February Love Quote ng aming chairman, the Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Pebrero 2025. Pasada Balita. Tirada ni dating Pangulong Duterte na papunta na sa diktadorya ang Marcos administration, pinalaga ng palasyo. Pasada Balita. Solgen, humirit ng extension para magkomento sa petisyon laban sa 2025 GAA.
Pasada Balita. Petisyon para harangin ang impeachment laban kay VP Sara tinawag na pang-aabuso sa legal process. Pasada Balita. Bureau of Custom Personnel na posibleng sangkot sa reselling ng milyon-milyong pisong puslit na sigarilyo pananagutin ng ahensya. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, net income ng Bangko Sentral ng Pilipinas pumalo sa mahigit 100 bilyong piso noong 2024. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, mahigit 50 patay sa cholera outbreak sa Sudan. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, mukhang nagkakasunod-sunod po ito ha. Gilas Pilipinas, pinadapa ng New Zealand sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Pasada Balita. Sasabihin ko dyan, Kuyang John, parang inaano ko lang na kasi yung laban kagabi, Hong Kong and Chinese Taipei. Hirap na hirap ang Chinese Taipei na pataubin ng Hong Kong. Pero tinalo tayo. Pero tinalo tayo ng Chinese Taipei. Diba? Yung Hong Kong kahit Team B, kaya natin talunin yan Correct. Diba? Kahit nga yung team ng Aliw Broadcasting, kaya talunin yung Hong Kong Kaya lang tali ang kamay nila. Yes, diba? yes, Nakatali yes. kamay nila partida sa atin. Pero sa tingin ko lang, parang inano ko lang na baka para hindi naman masyado kasi napakataas ng expectation natin nung hawakan ni Team Kun ang Gilas Pilipinas. Parang inaano niya lang na sandali lang, wag niyo masyadong taasan kasi mahihirapan ako. Kundi parang nailagay sa pedestal di ba? Yes, yes, yes. Tsaka ang tingin ko rin naman dyan, kaya hindi pumupukpok ng husto dahil naiiwasan din ma-injure. Yes. Kasi pasok na tayo Yes, pasok na tayo, qualified na tayo Yes. Ang problema nga lang nito, ang latay nito, yung ranking sa world Yung ranking, yes, at saka sa yes. Asia. Medyo bababa, maapektuhan kasi nga tatlong sunod na yata tayo natalo, di ba? At yung mga tumalo sa atin, high ranking to Itong New Zealand, mataas to Yung New Zealand, yes. pero yung mataas ang Chinese ranking Taipei yan. tsaka Hong Kong, Wala. Kumbaga parang sa tingin ko talagang pukpukan yan sa FIBA Asia Cup na. Correct. Ayan. Sige, ikaw na, dami natin sinabi. At sa balitang pangkalusugan, sanhi at sintomas ng cholera, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, TV host Robbie Domingo umalma sa banat ng hindi po John Bell Don Bell fans. Hindi po John Bell Don Bell fans. Tambala, John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Incoming PCO Secretary J. Ruiz manunumpa na kay Pangulong Marcos ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahang manunumpa na ngayong araw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si incoming Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz. Nabatid na alas 9 ngayong umaga ang nakaschedule na oath-taking ceremony ni Ruiz na magsisilbing ikaapat na PCO Secretary sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bago si Ruiz, unang itinalaga bilang PCO Secretary ang abogadang broadcaster at vlogger na si Trixie Angeles na pinalitan naman ni dating LTFRB Chief Attorney Cheloy Garafil. Iniluklok naman si Garafil bilang Chairperson at Resident Representative ng Manila Economic and Cultural Office o MECO noong October 1, 2024. Kapalit naman ni Silvestre Bello III. Samantala kasunod naman ni Garafil, inilagay bilang Acting PCO Secretary noong September 5, 2024 si Cesar Chavez na bago iyon ay nagsilbi muna bilang Presidential Assistant for Strategic Communications mula December 2023 hanggang sa paghahain niya ng kanyang irrevocable resignation noong Pebrero 5 ngayon taon. Pagkatapos naman ng panunumpa ng bagong hepe ng PCO, inaasahang ipapakilala na ni Chavez si Ruiz sa mga senior executives o management committee ng ahensya, ngayon din sa mga opisyal at miyembro ng Malacanang Press Corps. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
Patrol Report. Binabanggit ka kanina, Kuyang Jopel, tungkol kay Secretary J. Ruiz. Secretary J. Ruiz, morning ha. Alam mo na. BFF ito. Hindi, meron tayong kasabihan Hindi lang sa broadcast industry ha. Ito lang ang sasabihin ko ha. Kasabihan to ng mga Pilipino. Ha? Once ika-pamilya, always ika-pamilya. may umaalmas si engineer. Nagagalit. Hindi. Proud lang ako kasi nakasama ko rin ng matagal na panahon yan. Si Secretary J. Ruiz. Naku, baka naman ikaw na ang susunod na. Hindi, ang maganda dyan, hindi naman tayo basa-basa, di ba? Congressman Jopel Peleño at Kagawad Johnny Gao. Kagawad na. Secretary, soon to be. Huwag ganon. Mapapano tayo. Kaya sa akin lang, congratulations, Secretary J. Ruiz. Nakakanibago, no? Papa lang ang tawag ko dati dyan. Kaibigan. Papa J, yun lang ang tawag ko dyan dati ngayon. Secretary. Hindi kayo naman pwede ka ma-interview. Anyway, pipilitin natin yan ha. Kasi nung hindi ko alam kung nagpalit na siya ng number. Kasi bago pa man siya formally pumutok yung pangalan, ugong-ugong pa lang, kumbaga Martes pa lang, kinongratulate ko na siya. Dead ma, hindi pa ako sinasagot. Di baka nag-iba ng number. Pero magkikita-kita rin tayo. Huwag kang mag-alala, Senator Jopel. Makakausap din natin. Secretary John. Anyway, masaya lang kami dahil mula sa industriya diba? Kasama sa trabaho, yung umangat, di ba? Alam naman natin na bawat isa naman sa atin, Kuyang, may pagkakataon. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. After maging congressman, pwede kang maging secretary, pwede kang maging senador, malay mo maging pangulo ka pa. Ano? Baka ikaw yun. Ako? Yes, sige. Ikaw na ang susunod. Pag naging presidente ako, ito deal ha. Okay. Pag naging presidente ako, kahit ng toda lang, ha? Kanang kamay kita. Attorney. Morning. Okay, segue tayo. Dahil ito, medyo alarming itong nangyaring ito. Medyo, pasensya na po kayo kung medyo on a Monday morning nangungulit kami. Kasi medyo mabigat itong susunod ha. Mabigat yung unang interview natin dahil sa Pogo naging scamming. Ito naman po, tungkol naman po ito sa kriminalidad. Okay? Kung inaabutan nyo po last 2 or 3 days ago, may kumalat na video sa social media about mga kabataang lalaki involved sa panggugulpe at pananaksak sa kapwa nila estudyanteng kabataan. Minor. Alright? So, hingi lamang po tayo ng update dahil nangyari ito malapit lang sa atin. Sa Rizal lang to, ay sa Pasig. Pasig area. Nasa Pasig tayo, di ba? Alright. Nasa kabilang linya po natin si Captain Jean Aguada, ang Public Information Office Chief ng Pasig City PNP. Captain Aguada, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, ma'am. Yes, sir. Good morning po sa inyo at sa tagapakinig po ng DWIC. Opo. Una-una sa lahat, Captain Aguada, maraming salamat sa pagkakataon. Kailangan lamang po namin humingi directly ng update dito po sa nangyaring mauling and stabbing incident dyan po sa Rizal High School? Yes, Rizal. Tama? Alright. Yes, Opo. sir. Opo. So for sir, last Saturday. Tapos na po yung inquest proceeding ng mga 7 na CICL kung saan humarap po sila sa piskalya kasama po ang mga biktima. And after that, na-turn over po muli sila sa bahay kanlungan para doon po muna sila mamalagi habang inaantay po natin ang resolution po. About naman po doon sa victim na 2, yung isa po ay nakalabas na ng ospital at saka yung isa naman na naiwan pa ay kausap lang namin ang father niya kahapon. Okay naman na po siya at nakakakain na po. Very good. Ma'am Captain Aguada, may info na po ba kayo kung anong pinagsanhian ito? Anong pinag-ugatan itong kaguluhang ito? Madam Captain Aguada? Ang initial po na sinasabi lang ng mga bata ay yung the usual na kantsawan at parinigan po ng magkabilang panig hanggang sa nagkapikunan po. Pero sa tingin po natin, baka hindi lang po yun yung issue nila. Pero ganun pa man, hindi kasi natin pwede silang piliting magsalita kasi limited pa po yung binibigay na information ng mga bata. Pero siguro later on at mapaprocess ni DSWD, ma-assess sila, baka sakali may mabanggit pa sila na iba pang reason or mas malalim pang dahilan kung bakit humantong nga po sa pananaksak yung
kantsawan lang nila at away estudyante. Ma'am, para sa mga magulang, ito pong Captain Aguada, ma'am, nakababahala ho kasi sa mga tulad namin, na Mga mga anak tayo. magulang, may mga anak na nag-aaral Yes po, din. sir. Nakababahala po Opo. talaga. Paano ba natin maiiwasan yung mga ganito? Lalo na minor de edad at estudyante at nasa loob pa ng eskwelahan, nasa loob ng paaralan, may dalang kutsilyo. Although hindi po sa loob mismo ng paaralan po yung insidente kasi outside na po ng school premises, pero normal yung pag-aaway ng mga bata, yung asaran. What is not normal po ay yung merong dalang kutsilyo po yung bata. Ngayon po, maaring may posibilidad na paglabas nila ng school kasi nag-umpisa naman po yung kanilang pagtatalo-talo sa loob po ng school. Pero itinuloy po nila Labas. after na, po, nung nasa labas Normal na yan. po sila, bandang hapon na. So maaring may posibilidad na yung kutsilyo na yon ay nanggaling din po sa labas. Okay. Tinanong din naman namin yung may dala mismo at ang sabi, hindi po siya umiimik kung kanino niya kinuha at Wow. kung dala ba niya talaga yung kutsilyong po yun. Apo. Mama, Captain Aguada, na-establish po ba na bukod sa pagiging estudyante, may kinaaanibang grupo o fraternity itong mga batang ito? Kasi yung pong ganyang edad, alam naman po natin, nagdaan din naman po kami dyan, na kumbaga ganyan kapupusok yan, pero hindi po magiging ganyang katatapang yan kung walang nagsasabi sa kanilang, kaming bahala sa'yo, backup ka namin, hindi ka namin pababayaan, sige, kaya ka namin, which is fraternity. Yes. At the least, ma'am. Yes. At the least, sir, wala naman po tayong identify na kinaaniban nilang fraternity bukod lang doon sa kanila pong grupo at yung iba po ay damay-damay lang at that day. Pero tinitignan pa rin po natin yon. Baka po kasi ayaw lang nilang magsalita pero baka ang totoo ay meron nga talaga silang fraternity kinaaniban. Pero for now, sir, wala pa po kaming na-identify. However po, patuloy pa rin yung gawain ng ating intelligence personnel para naman po malaman natin baka nga po meron din talaga. Ma'am, after ng insidenteng ito, ano yung ginagawa nating hakbang, ma'am? Kasi sa mga lalo na sa mga eskwelahan, kasi alam naman po natin na pagka-uwian yan, nako. Kanya-kanya kulitan yan, Kulitan, tapos Opo. ang daming mga ano yan, ma'am, ang daming mga nakatambay na sa labas, yung tropa-tropa na mag-aabangan dito ng kagalit ko to. Correct. Ayun, aabangan ko to Rest sa baka labas. natin. Rest baka natin. Tapos may mga grupo-grupo na alam mo yun na talagang walang ibang kundi manakit. Apo, at hindi pa natin sinasabi dyan, Captain Aguada, Kuya Jopel, yung kursonada, ha? Yes. Yung nakursonadahan lamang. Supposedly, Yes. dapat may barangay dyan po, di po ba, ma'am? Yes po, meron naman po tayong mga barangay tanod din. But for now, specifically sa eskwelahan na yan, naglagay na po tayo ng permanent po na police assistance desk doon po mismo sa school, sir. Po. And sa lahat po ng iba pang schools, nagkaroon na rin ng direktiba ang ating Chief of Police na during the opening at saka yung uwian po nila ay meron na pong police sa kanilang mga gate. Po. Ma'am, pasensya na, pero napag-uusapan lang namin ni Kuyang Jopel na kung hindi pa po ba nagkaroon ng ganyang insidente, alam naman natin limited, mas malaki talaga po ang scope ng PNP sa bagay na yan. So, kung hindi po ba nagkaroon ng ganyang insidente, hindi po natin tatauhan yung mga ganyang lugar, ma'am? Sorry, Actually, meron na Apo. tayo dati, sir. May routine patrolling na tayo sa mga schools. Yun, during opening din and saka closing nila. Pero mas pinaigting lang po ngayon dahil nga po sa nangyari po Apo. ngayon. Alright. Dati kasi, pupunta-punta lang yung police nung during school opening po Apo. para lang po pasadahan. Pero ngayon po, permanent, naglagay na tayo ng talaga, yung desk po talaga doon para sa ganun, hindi na malingat pa na yung mga bata din kasi minsan, tinitingnan nila kung merong nakabantay, nagbabait-baitan, pero pag wala, doon po sila. Kaya ngayon, pinaigting na po natin yung police visibility natin doon sa school during the school hour po. Well, sa tingin ko, dapat hindi lang talaga sa Pasig City to ginagawa. Lahat. Dapat sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Yes po, sir. Kasi iba na po yung mga kabataan Ay, natin. kayo na po nagsabi niyan, ma'am. Pero ito po, ma'am, isa pa pong question. Nakausap niyo na po ba ang mga magulang niyan? Kasi at the end of the day, dalawa po ang masisisi dyan eh. Mga magulang
or yung mga guro ng mga bata? Kamusta po ang mga magulang ng mga ito? Ang mga magulang po, syempre, nung una, speechless po sila. Kasi normal sa magulang na sasabihin, mabait yung anak ko. Ganun po yung mga sinasabi. Hindi niya magagawa yan, yung mga ganun po. Yun nga, hindi kasi alam din ng ibang magulang kung anong nangyayari sa mga anak nila habang hindi nila sila kasama. Kaya sabi ko nga po sa mga magulang is napakahalaga po yung pagkakataon na pagkatapos ng school hours ng mga bata at pagdating na sa bahay, tatanungin at kakamustahin ni parents kung anong naging pangyayari sa buong maghapon ng estudyante sa school. Pa po kasi hindi nila namomonitor. At the end of the day, ang sisi nga po talaga ay mapupunta po sa magulang kasi it will boils down to the question of ano kayang klaseng, although hindi na natin dapat Anong pagpapalaki ang ginagawa? Yes po, ang pagpapalaking ginagawa. Pero malaki po kasing factor talaga kung anong naging bahagi ng magulang sa araw-araw po na pamumuhay ng mga anak natin. Paano naman po yung mga teacher, ma'am, na ikinukonsidera ang pangalawang magulang ng mga bata, yung mga batang yan? Yes po, sir. Challenge po talaga din sa mga teacher kasi nakausap na din naman po namin ang mga teachers dahil napatawag din kami ng meeting with the school principals and same ang kanilang hinaing dahil iba na nga daw po talaga yung mga kabataan ngayon. So it's napakalaking challenges daw po sa kanila yung mga ganong issue na kahit gaano kahirap, minsan nababastos sila pero at the end of the day, teacher pa nga din po sila. So yun naman, sa school naman na pinangyarihan is hindi naman natin po pwedeng ibuntong yung buong responsibilidad sa kanila. O kasi sa labas na po ng school premises, nangyari po yung insidente. Ma'am, tama ma'am, Ma'am, tama po ba na mga minor itong suspect, pati yung victim? Yes po, sir. Yung mismong nanaksak po ay 13 years old. So lahat po ng 7 na bata na involved ay minors po. Including the victim, yung victim po ay minors din po. Isang 14 at saka isang 13. Wow. So anong mangyayari ngayon, ma'am? Kasi 13 years old. Hindi naman makukulong yan Yes po. Meron po tayo, 15 years old below, meron po tayong tinatawag na exempt from criminal liability dahil nga po dun sa Juvenile Justice Welfare Act na batas po natin. But then, dadaan po sila ng intervention kaya waiting po tayo sa resolution kung ano pong ilalaga po ng korte na magiging intervention po natin sa kanila through the help of our DSWD po. Hindi sila kulong pero hindi rin po sila pinalaya dapat, ma'am. Nandun po sila ngayon sa bahay kanlungan, sir. Alright, na parang kumbaga yun yung magkakanlong sa mga minor na nakagawa ng kasalanan sa batas. Tama po. Yes po. Alright. Sapat na po ba yung, yung parusa na ito, ma'am? Na tayo magagawa, yun ang nasa batas eh. Yes po. Diba? Kung sa atin at sa iba ay parang bakit ganon? Pero ang batas po ay batas, sir. Kaya wala tayong magagawa. Alright. Ma'am, as much as we want to, pero nasa inyo pong pagkakataon, baka alam ko, siguro naman magulang din po kayo. So, nasa inyo pong pagkakataon para magbigay po ng karagdagang paalala at babala na rin po sa atin po mga kababayan. Lalo niya sa area of responsibility niyo po sa Lungsod Pasig, ma'am. Go ahead po. Yes po, sa lahat po ng mga magulang, sana po ay panatilihin nating maging bahagi sa pang-araw-araw na pumumuhay ng ating mga anak. Huwag nating kalilitaan po na kumustahin sila araw-araw dahil yung pagmomonitor po natin at pagiging bahagi natin sa buhay nila ay malaking epekto po ito sa kanila. Gaya nga ng sabi namin, ang actuations ng mga bata ngayon ay malaki po ang magiging epekto nito sa kanilang magiging kinabukasan. So ang paghubog po sa ating mga anak ay nasa atin pong mga palad. Kung ano ang nais nating maging sila sa kanilang kinabukasan, yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Alright. Madam Captain Jean Aguada, maraming salamat po sa pagkakataon. Good luck po sa inyo at kami po umaasa na hindi na po mauulit itong ganitong klase ng insidente. Yes. Good morning, ma'am. Salamat po. Thank you, sir, and good morning din po. Nakalulungkot, ano? Teka muna. Mga kabalitan, kabalitaktakan, yan po si Captain Jean Aguada ng PIO ng Pasig City, PNP.
Pasada Balita. Nakalulungkot lang na isang kagaya nating mga magulang na rin na Yes. ganitong edad, gano'n na katatapang ang mga batang yan. Kuyang nag-uusap tayo kanina. Diba? Correct. Hindi ko na po ilalayo. Para wala naman kayong masabi. Sige, ako na i-bash nyo. Second year high school, nagyoyosi na po si John. Kalagitnaan ng second year high school, nagmamariwana na. Napasok po ako ng fraternity second year high school. At ito pinakamatindi. Gang member ako second year high school. Okay? Panis yung mga yan sa akin. Panis yan. Kasi hindi sa pagmamalaki nung nabago lang ho yung buhay ko ng third year high school, muntik ako paring ma-ban sa buong Marikina. High school pa lang dahil sa kawalangyaan ko nung ako'y nag-aaral. Ngayon, naranasan ko yung pagiging biktima ng pambubugbog na yan nung matino na ako. Niresbakan ako ng lahat ng nakakaaway ko. Ang maswerte lang sa akin, ang pinasaksak sa akin, ballpen. Kaya buhay pa ako. Pero ito okay, ano to hindi sa akin based on experience ko yung Jopel, pasensya na kung walang tropa yan na nagpapalakas ng loob nila, hindi ganyan katapang yan. Yes, Hindi ako correct. naniniwala. Totoo yan. Kasi kung makikita mo dun sa video, Kuyang Jan, parang Ang ninipis ng katawan Correct. Ang ninipis ng katawan. Di ba? Kaya nga kumuha ng panaksak Di ba? Pero Correct. sorry to say violente. Bata pa, violente na yung mga bata. Biro mo 13 anyos, ganda na ang utak. Nakapanaksak na. Yes. Imposible namang hindi niya ginusto yun. Di ba? Bago mo palang gawin May yan, plano na talaga. alam mo na yan. Oo. May plano na. Nasa utak Lalo mo na yan. kung, lalo na kung sasabihin ni Captain Aguada na wala talagang armas, nakahanap ng armas Di ba? Correct, May correct. plano. Ngayon, ikaw ba naman mag-aarmas ka nang hindi mo gagamitin? Considering mas marami kayo doon sa binubugbog Dalawa lang yung binubugbog. Dalawa di ba? lang. Ang dami nila. Kumbaga parang yung mga bata ngayon hindi lahat, kumbaga parang Oo naman. siguro pagdating siguro sa pagpapalaki din ng magulang, yung mga magulang siguro kailangan na mas Dagdagan pa. paano ba 'tong babanggitin? Yung pag sa Bisaya pagmaymay, yung pagbibigay mo ng advice, pagdisiplina, kung paano mo ipaliwanag sa bata yung tama at mali kasi minsan kasi sa sobrang dami siguro ng ginagawa ng magulang o yung mismong magulang pasaway din. Nadadamay. Sobrang busy. Yes, sobrang Walang busy. time sa sa Yes. Kumbaga, your indulgence, kuya, itutuloy ko lang bilang babala. Ito, makinig po kayo, mga magulang, mga kabataan na nakikinig ngayon sa broadcast na ito. Hindi ko po ito pinagmamalaki. Gusto ko lang maging example para hindi na ibang tao. Ako na. Ako na i-bash nyo, bibigyan ko lang po kayo ng example. Yung isang parang kapatid ko nung high school, ako lang nagturo dun manigarilyo at magmariwana. Naging drug lord yun. Pinatay sa loob ng bahay. Okay? Meron akong kaklase nung high school, isa sa mga founder nung gang na pinasukan ko, security guard, binarel, patay. Isa sa mga kasamahan ko, nakabarkada ko nung high school, naging pulis. Okay, naging pulis, kala ko, tumino. Pumatong din pala sa, medyo nalihis din ng landas, kahit pulis. Pinasok din ng droga. Pinatay. Hindi ko po kayo tinatakot, pero kung takot ang gusto nyong sabihin at marinig, eto hindi kwento to. Totoong nangyari po sa akin ito. In example ko na yung sarili ko para kung magagalit man kayo, may ibabash kayo, ako na. Kasi magulang din ako Correct. At personal ko tong naranasan. Sorry po pero mga magulang, mga bata, kung hindi kayo magtitino at hindi nyo aayusin ang buhay nyo, maswerte ko kayo kung ako matutulad kayo sa akin. Paano kung matulad kayo doon sa 3 kaibigan ko? Yung isa doon parang kapatid ko. Hindi umabot ng 40 anyos yata, 30 anyos. Pinatay. Bakit? Masyadong matapang Nalis ng landas. Diba? Kumbaga, Ang sakit, diba? kaya yung mga yung mga nasa fraternity, yung mga nagtatapang-tapangan Ay, dyan, nako. yung mga estudyante, pakinggan nyo si Kuya Jan. Pakinggan nyo. Diba? Based on experience Yes, to, yes. At maswerte ako, At ito pa isang bagay, Huwag nyo pong lahat isisi sa magulang. Hindi nagkulang ang magulang ko. Hindi alam ng mga magulang ko na walang iya ako paglabas ng bahay. So napakabait mo pala, napakabait mo pag sa loob ng bahay. Wow! Umabot ako sa ganito, di ba? Hindi, sa akin lang, paalala mga kabataan, lahat ng sobra masama. Okay? Kung sumusobra na tapang nyo, kayo na mismo, pigilan nyo yung sarili nyo. Yes. Kung sumusobra na tikas ninyo,
medyo bawas-bawasan nyo. Yung magagawa sa usapan, magagawa sa biruan, hanggang doon na lang. hanggang doon lang, Huwag naman tayong umabot sa mananaksak tayo. Paano kung namatay? Ha? Yung the mere fact na nakapanaksak na kayo sa edad nyong yan, kriminal lang tingin sa inyo ng ibang tao. Correct. Pagkataon lang na bata kayo. Di ba? Yes. Ang masaklap Diba? ngayon, ang masaklap dito, naging kriminal na siya. Ang problema, pagdating sa batas, pagdating sa pananagutan, Hindi pa siya pwedeng hindi pa siya patawan pwedeng ng patawan matinding ng parusa. parusa, di ba? Hindi niya pa mapagbabayaran Ginawa yung ginawa niyang kalokohan. krimen. Yun ang masaklap. Yun ang masaklap talaga. Marami pa kaming pwedeng pag-usapan eh. Kumbaga, kurot pa lang yung kinukwento ko sa inyo tungkol sa buhay ko, pero huwag nyo ipumokus masyado sa akin. Pero again ha, dinadaan namin sa biro. Pero mga magulang, mga kabataan, utang na loob, ha? Ayusin nyo buhay nyo. Ano ba dapat gawin para... Kasi pag Yung mga sinobrahan ganyan, mo naman ang higpit ngayon sa mga kabataan, eh, magsusumbong din naman kung saan. Di ba? Sasabihin nila, child Di ba? abuse. May karapatan na ho kami. Yes, Diba? may karapatan. O ngayon, kung gusto nyo, kung ayaw nyo masaway, mga bata kayo, lumayas kayo sa bahay ko. Correct. Di ba? Correct. Nasa bahay ko kayo, sumunod kayo sa utos ko. Kung ayaw nyong sumunod sa utos ko, lumabas kayo. Yes. Kung ayaw nyong pakialaman ng buhay nyo, wala rin akong pakialam sa'yo. Kasi Diba? pakikialaman ng... Alam niyo mga kabataan, pakikialaman ng buhay nyo, ng magulang nyo, Para sa inyo. Para sa inyo yan. At ito naman, para kay Engineer Wenar Contihino. Yes. Oras sa hudyat! 30 minuto na po, makalipas sa ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako believe. Pasada Balita. Alam nyo ba na umabot sa 1,500 ang nabigyan ng tulong ng matagumpay na Love for All sa Navotas? Tingnan natin detalye mula sa special report ni Angelo Bainio. Matagumpay na naisagawa ang Love for All program sa Navotas noong February 18 kung saan umabot sa 1,500 Navoteño ang nabigyan ng charity timba bilang bahagi ng tulong pangkalusugan. Nagpasalamat ang mga organizers sa suporta ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at sa lahat ng nakiisa sa programa. Patuloy ang kanilang misyon na maghatid ng libreng serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Abangan naman ang next step ng Love for All upang mas marami pang Pilipino ang matulungan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam nyo rin po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. John Bell, John Ibanez at Jobel Peleño. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nakatakdang makipagpulong si bagong Transportation Secretary Vince Dizon sa mga transport group upang talakayin ang mga hinaing ng mga ito kaugnay sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Secretary Dizon, bagamat malinaw na kailangan talaga ng pag-upgrade sa public transport system ng bansa, mahalaga pa ring bigyan ng pansin ng pamahalaan ng issue sa sektor ng transportasyon.
Naniniwala rin ng kalihim na hindi hinahadlangan ng mga jeepney operator ang pag-unlad ng bansa dahil dito nakasisiguro rin siyang hindi nito hahadlangan ang modernisasyon. Inman tiniyak ng kalihim na pakikinggan ng pamahalaan ng mga concern ng mga jeepney drivers at operators. Nabatid na kabilang sa mga concern ng mga transport group tulad ng Piston ang halaga ng mga bagong unit ng modernized jeepneys at ang mababang subsidy na iniaalok naman ng pamahalaan. Pasada Balita. Sa ibang balita, critical pa rin ang kondisyon ni Pope Francis at ngayon nakikitaan ng initial o mild kidney problem. Bagamat hindi na nakararanas ng respiratory crisis, nangangailangan pa rin ang 88-year-old na Santo Papa ng high-flow oxygen therapy. Dinala si Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma noon pang February 14 at nagpapagaling sa mga sakit na double pneumonia at chronic bronchitis. Patuloy naman ang panawagan ng Simbahang Katoliko sa mga dasal para sa tuluyang paggaling ng lider na Santo Papa. Pasada Balita. Pinagbawalan ng Bureau of Immigration na pumasok sa Pilipinas ang 124 na mga dayuhang nagpakita ng pambabastos at kawalan ng respeto sa immigration officers noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, hindi lamang ibinalik ng mga naturang individual sa kanilang port of origin, kundi banned at blacklisted na rin sa pagbisita sa bansa sa hinaharap. Sinabi ni Commissioner Viado na marami sa mga nasabing dayuhan ang intoxicated at unruly kung saan ang iba nanigaw at nang insulto pa ng mga BI officer at nanlait sa mga Pilipino pati mga opisyal ng pamahalaan. Dahil dito nagpapaalala ang BI na bukas sila sa mga dayong bisita, subalit kinakailangan ng pagsunod sa mga protokol at binigyang diin ang anumang paraan ng pambabastos, tiyak mapaparusahan. Pasada Balita. Kanina, hupa na galit mo ah. Nagalit ka na naman. Bakit? Abay, pag tayo pupunta sa ibang bansa, grabe yung pagsunod natin. Abay, Ano? binabas na tayo ngayon. Hindi, ito lang yan ha. Lang yan. Sorry to say this ha. Ang tingin kasi ng mga dayuhan sa atin, karamihan sa mga Pilipino, pag tinapalan ka ng pera, okay na. Ayun naman kasi. Diba? Yung Yun masakit naman ang problema eh. Oh. Ayan, yung harapang pangbabasto sa authorities, persons in authority natin, yung mga sinasabi nilang uniform personnel, ito pati to mga immigration officer. Alam mo kung bakit? Sorry pero meron din kasi namang mga alingaw-ngaw na nangyari before sa tanggapang ito, na kung ikaw ay dayuhan, parang matingin mo na talagang mawawalan ka rin naman ng respeto. Pero, Hindi ng problema kasi. pero, Pilipino ka, babastusin ka sa sariling bayan mo, papayagan mo, ay ako hindi. Ako hindi. Yes, correct. Diba? Kumbaga, Ha? matuto ka namang lumugar. Oo. Kasi Ito lang wala ka sa bansa mo eh. Sasabihin ko sa mga foreigner na yan Minura mo ako? Who you? Yes. Diba? Pag hindi ka pa umayos, F you! Ha? Pag hindi ka pa umayos, ay baka hindi na tayo magkita kinabukasan. Diba? Correct. Diba? Kasi tayo, at kuyang, pasensya na. Kasi tayo, pagdating sa ibang bansa, ultimo, maliit na batas nila, sinusunod natin. Yes, Yung hindi correct. pagkain ng chewing gum at pagtatapon nito kung saan-saan, yung hindi paninigarilyo, kaya natin Kung gawin sa saan-saan, yes, Singapore yan Diba? Correct, sa Singapore, yes. Ba't pag nandito tayo okay lang magmulta? Kaya pa nating maging disiplinado. O, di ba? Eto nga, di ba? Bakit sa ibang bansa ang titino ng mga Pilipino? Correct. Di ba? Tapos magtataka kayo, pagdating dito, kayo binabastos. Hindi sa sinasabi kong bastusin nyo kami, Ang sa akin lang, di ba? Kung wala silang nakikitang ganon. Hindi siguro sila mamapastos din. Yes. May malaki ang point mo doon. Pero Malaki ako, ang ano mo doon. again, ako, Pilipino ako, nasa harapan ako ng tanggapan ko, mumurahin mo ako, ay, sorry sa nalaman nyo sa aking background ko nung kabataan ko, mumurahin nyo ako. May kalalagyan ka. Mumurahin nyo ako? Sorry! Ako na ba? Ako na ata. Sorry, nadala kami ng aming mga emosyon.
Samantala, inilabas na ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga alituntunin upang mapanatili ang patas na pagsasagawa ng mga debate sa telebisyon at radyo sa nalalapit na 2025 midterm elections. Alinsunod sa COMELEC Resolution number 11115, kailangang imbitahan at ratuhin ng patas ang lahat ng kandidato, tiyakin pantay ang bilang ng mga taga-suporta, iwasan ang magpapakita ng suporta sa isang partikular na kandidato sa pamamagitan ng venue at kasuotan ng moderator at pagsasagawa ng debate o serye ng panayam sa ligtas at maayos na kapaligiran. Batay sa nasabing kautusan, hindi rin isasama sa airtime limit na mga kandidato ang kanilang pakikilahok sa mga debate. Kaugnay nito, inatasan din ng COMELEC ang mga organizer na ipaalam ang gaganaping debate sa COMELEC isang linggo bago ito idaos. Binigyan din ng PAL body na sila'y tagamasid lamang sa mga gagawing debate at wala silang pananagutan sa mga insidenteng posibleng mangyari. Pasada Balita. Ito, baka igagalit mo pa ulit ito, Kuyang Jopel, ha? Babasahin ko lang, ha? Nagsilbi na ng search warrant ang PNP Criminal Investigation and Detection Group laban sa vlogger na sinasabing nagpakalat ng fake news tungkol kay CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Binigyang diin ni Major General Torre na sa pamamagitan ng Facebook post, ang mga katagang actions have consequences kasunod ng sinasabing pagpapakalat ng isang June Abines ng peking litrato na nasa ospital ang general. Dagdag pa ng CIDG chief na nagdulot ito ng labis sa pag-aalala at pagkabalisa sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tinuligsa naman ni Abines ang ginawa ng mga pulis sa kanyang tahanan at mga ari-arian matapos isilbi ang search warrant kung saan kinumpiska pati ang kanyang gadget. Hindi rin anya siya pinayagang i-log out ang kanyang mga personal na account sa gadgets na kinumpiska ng mga pulis. Dahil dito nanawagan si Abines sa kanyang mga kaibigan na alisin siya sa lahat ng group chats upang maprotektahan ang mga personal conversation. Pasada Balita. Kaya pa? Minsan kasi dapat kasi think before you click. Minsan, di ba? Hindi, dapat lagi. Dapat lagi. Tapos, mali pala yung word of minsan. Lagi. Naalala ko tuloy, Kuya, yung ikinapikon kong kinuwento ko sa'yo tungkol sa comparison sa mainstream media at saka sa mga vlogger at vlogger. Yes. With your indulgence, mga kabalitaan, kabalitaktakan, ito po, itong ganitong klase ng tao at insidente, ito po yung classic example ng pinagkaiba ng nasa mainstream media at yung nagpapanggap na mga journalist. Yes. Vlogger o vlogger ka man. Hindi po lahat, ha? Kasi ito, bumanat ito eh. Nagpakalat ito ng fake news. Kumbaga... At hindi lang ito yun, ha? Sablay. Hindi lang ito yung nangyari. Kung titignan nyo po ang mga post nitong mamang ito, magugulat kayo sa tapang nito eh. Magugulat kayo. Ibang mga post ito. Nakakagulat. Pero kung ikaw ay lehitimong journalist, broadcast media, or kahit saang platform, nakagaya natin, magiging responsable ka eh. Kasi alam mong meron kang pinag-aralan, meron kang mga batas na sinusunod, at may mga panuntunan kang dapat sundin bilang isang journalist. Yes. May mga... ito, ano ba to? May mga code of ethics na dapat sundin. Na hindi dapat... Di ba? Hindi kagaya ng mga vlogger. Kumbaga, pagdating sa code of ethics, kumbaga, napakalayo ng vlogger sa... Pero hindi lahat, ha? Ulitin natin, ha? Hindi po lahat, ha? Mangilan-ngilan lang naman yung matatapang na yan, eh. Pero, pag ipinatawag mo sa pagdinig, tatakbo sa Supreme Court. Inaapi kami. Sinusuppress ang freedom of speech at expression namin. Hello? Dapat kami nagsasabi niyan, hindi kayo. Diba? Diba? Correct. Nung pinasara isang malaking network, nasaan kayo? Tuwan-tuwa nga kayo, eh. Diba? Tuwan-tuwa kayo. Dahil sabi nyo, nilabag ng kung ano-ano itong ng network na to. O, diba? Ngayon kayo ang hinihinga ng paliwanag ng kamera na siya rin nagpasara nung network na yon. Goping-gopi kayo. Tatakbo kayo ngayon sa Korte Suprema, hihingi kayo ng TRO o whatever. Magko-cover kayo dahil sinusuppress ang kalayaan nyo sa pamamahayag. Hello. Ha? Ulitin ko yung sinasabi kong lagi. Tell it to the Marines.
Pasada Balita. Bakit ba naging sunod-sunod ngayong araw na to, Kuya? Ang init. Ang init, no? Lunes pa lang, ha? Ang lamig naman sa loob ng Oo kwarto. nga. Ikaw talaga, ikaw talaga, Kuya Jopel. Oras muna sa hudyat. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. 47 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balik. Tambala, John Bell, John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Lumago ng halos 400% ang net income ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula January hanggang November 2024 kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Kapagtala ang Bangko Sentral ng 113.6 billion pesos na net income sa nabanggit na panahon mula sa 2023 net income na 23.3 billion pesos lamang. Pinakamalaki ang ambag ng interest income sa nasabing revenue na may 80% habang ang natitirang 20% naman mula sa tinatawag na miscellaneous income. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 58 ang namatay dahil sa cholera outbreak sa Kosti, Sudan. Inuturong dahilan ng mga residente sa nasabing outbreak ang kontaminadong inuming tubig matapos suminto ang water plant sa nasabing lungsod dahil sa pag-atake ng notorious paramilitary group. Ayon sa Health Ministry ng bansa, pumalo na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga nagkasakit dahil sa cholera mula noong February 20 hanggang 22, 2025. Gumawa na ng mga paraan ang mga kinaukulang ahensya ng Kosti upang masugpo ang outbreak kabilang ang paglulunsad ng vaccination campaign laban sa cholera sa buong lungsod. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinapos ng Gilas Pilipinas ang FIBA Asia Cup 2025 qualifiers stint na may 2 kabiguan sa kamay ng Chinese Taipei at New Zealand. Bigo ang RP team kontra Taipei sa score na 91-84 at New Zealand sa score na 87-70. Sa kabila nito, pasok pa rin ang Gilas sa main tournament sa Agosto. Bit-bit ang kartadang 4 wins at 2 losses. Nanguna sa RP team o Gilas team si Chris Newsome na nakapagtala ng 13 points habang tinapos naman ni Junmar Fajardo ang laban na may 11 points. Pasada Balita. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Isang bacterial infection ang cholera na kadalasang nakukuha mula sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Maaari rin itong makuha sa pamamagitan ng pagkain ng mga hindi lutong laman dagat o seafoods at hilaw na prutas. Kabilang sa sintomas ng cholera ang ito pasintabi po sa mga kumakain diyan, ang pagsusuka o pagduduwal, pagdatae,
dehydration, lagnat at pagkawala ng malay. Ayon sa Department of Health o DOH, posibleng maagapan ang sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng oral rehydration solution at pag-inom ng 1 kutsarita ng asin, 4 na kutsarita ng asukal at ihalo sa 1 litro ng tubig. Ngunit ayon sa DOH, mas mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor kung makararanas ng anuman sa mga sintomas na ito. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Hindi nakapagpigil ang TV host na si Robby Domingo matapos tila bantaan ng isang netizen sa posibleng pagtatambal nila ni Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan. Nagugat ito sa Instagram post si Robby matapos ipakilalang host ng pinakabagong season ng Pilipinas Got Talent. Pagbabanta ng netizen, handang i-bash ng solid supporters ni Bel Mariano si Robby mula ulo hanggang paa, sakaling tangkain itong i-match si Catherine at Donnie. Sagot ng host, maaari niya ba itong ituring na banta dahil hindi niya kinukonsinte ang mga ganong tirada? Bahagi sina Catherine at Donnie ng power judges ng PGT kasama sina The Boss, Freddie FMG Garcia at comedy star for all seasons Eugene Domingo. Si Bel naman ang kilalang on-screen partner ni Donnie at bumida sa mga proyektong An Inconvenient Love at He's Into Her. Pasada Balita. Linawin ko lamang ha. Linawin ko lang. Don Bel po hindi po Jopel ang nagbabanta. Hindi talaga kasi wala po kaming fan babe. Yun lang. Wala kang good news? I-good news mo na. At para sa ating good news, nasungkit ng Masungi Geopark Project ang National Energy Globe Award 2024 dahil sa conservation at reforestation efforts ito sa Upper Marikina Watershed. Kinilala ang Masungi hindi lamang dahil sa mga hakbang nito nga nagbigay proteksyon sa halos 3 hektarya ng lupa kundi sa pagpapatatag ng climate resilience sa vulnerable communities. Isa ang Energy Globe Award sa pinaka-prestiyosong environmental honors sa buong mundo kung saan mahigit 2 global applications ang naglaban noong 2024. May 180 bansa naman ang nakiisa sa kompetisyon na ibinida ang mga makabagong paraan para maprotektahan ang kapaligiran gaya ng sustainable projects, personal action at awareness campaigns. Meron yan? Meron pa? Oras! Ilang segundo na lang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. At sumayin niyo po ang napakainit na Monday edition pa lamang ng inyong Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga kalmadong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. Job Belenyo. Kalmado pa yan. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang karambola. Oras muli! Kalahating minuto na po makalipas ang 8 ng umaga. Yun na! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bel, John Ibanez at Jopel Belenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita.